Hello guys, good day. Welcome back to my channel RHC Engineering, and for today's tutorial I will be discussing regarding the shear and moment and also with the deflection of the beam. We will creating a portable application using the C# language and the Visual Studio with the aid of the ChatGPT. So kahit wala kayong experience sa programming, magaling si ChatGPT. Magaling. So, without further ado, let's start. So, open niyo yung Visual Studio. May free naman si Visual Studio. So, open lang niyo yan. Then, select niyo yung Windows app .NET Framework. So, ito yun. Then, next natin. Ngayon, kailan natin mag-create ng project name. Sabi natin shear moment and deflection diagram. Ayan. And kung saan location gusto ninyo, then solution name automatically naman. Then yung framework, commonly we're using for the 4.7.2 kasi ito yung pinaka-stable. Pero pwede na naman din sa 4.8. Pero ito yung ginagamit yung 4.7.2. Then create ko yan. Okay. So, naka-maximum siya. Ayan. Maximize ko na lang din to. Okay. So, balik muna ako dun dito sa Visual Studio. Ayun. Kung mapapansin niyo ito, yung mayroon na siyang form. Then, right-click ko yan. View code. Ito yung gagamitin kong form na language yung component niya. Okay? Yan, balik ako dito sa ChatGPT. Magpo-prompt ako dito. Maglalagay ko ng prompt. Para ito yung gamitin niya ng ChatGPT kasi kung hindi natin i-paste yung kung anong nasa Visual Studio, mag-create si ChatGPT ng gusto niyang namespace. Yan, namespace. So ito na, nag-generate na siya. Okay. Pero natin si ChatGPT na kung ano ang natin input data. Let me check kung nakaano na siya. Yung load niya. Ito kasi yung load. Result na to. Okay na. Kasi yung load kilonewton per meter na. Okay, nice. Then yun yung gagawin ko. Copy ko lang yan. And balik ako rito sa Visual Studio. Then paste ko. And after that, start na natin kung anong maging kalabasan ng ito na yung application, portable application. So let's say 10 and 25. Calculate natin. Okay. Deflection 25. Ito na yung natin, formula ng Vmax. And I think this is for the simply supported kasi W squared over 8. This is for the simply supported beam. Tapos ito yung ginamit niyang deflection, para sa deflection. Yun lang kadali. Pwede natin sabihin na itong kasi pag open kasi niya, walang mga value. See, wala siyang value. So, pwede natin
Now use this default values upon opening the application. Ang mangyayari kasi niyan, lalagyan lang yan ng mga value. Itong nandito na yan. Dapat may value yan. Check natin dito. Wala siyang value. Sige nga, copy natin to. Okay. Meron na siyang sa beam and uniform lang. Include also the result. Sasabihin natin. Let me check. Yung result and detailed calculation. Include also the result and detailed calculations. Ayun, na-input na niya. Okay, copy natin ulit. Balik tayo dito. And start. Ayun, sakto. Then once yun, nag-automatic na. See? Tapos na. So, ang gagawin ko dito, pagagandahin ko na lang yan. So, depende na sa inyo. And don't forget to check always, guys, sa mga result kung tama na. So, upon opening, kailangan ko siya ilagay dito sa center. Yan. Kasi pag open niya, dapat ayan, na-center na siya. And, ano pa ba? Icon. Sa icon, i-browse lang. Ito yung nakikita ninyo guys. Dapat yung magiging icon ninyo is .icu. So, i-browse lang ninyo kung meron kayong ganyan. I-browse nyo yung may .icu, then yun na yan, mag-change na yan. Then yung form na yan, pwede na yan i-change. Hindi yung sa design kasi iba yan eh. Pag palitan niyo minsan nag-error yan. Ito lang na text. Sure moment deflection calculator. Sabihin value. I-find na lang natin yan, then 10. Ito yung text. So, palitan lang natin yan. Gawin natin 5. At yung 25 naman, kahit 10 na lang. Okay. Then, run natin. Ayun. Calculate. Medyo mahaba kasi kapag i-graph natin. Yun. Meron na tayong, by the way, ito. Mare-resize kasi yan. So, medyo pangit. Tapos, ma-maximize siya, maiiwan yung sa mga text natin. So, ang gagawin ko rito, i-fix ko. Instead na sizable, i-fix single ko na lang siya. Okay? Then, hindi ko siya ma-maximize. Scroll down lang natin, maximize, pulse lang natin yan. And, okay. Good to go. And, para ma-export natin si application natin sa portable, right-click natin to and build. So, kailangan wala siyang error dito para sa build natin. So, na yan. Okay. Then, right-click. Punta tayo dito sa Open Folder in File Explorer. Sa bin, debug, and ito na. Ito na yung natin. Kaso, makikita ninyo, wala siyang icon.
So, balik ulit tayo. Punta tayo rito sa project. And, saan na yan? Ito, yung properties. At dito sa, ito, yung default. Maghanap tayo dito ng ano, ng mga dot. Pero meron ako dito eh. Hanapin na lang natin. Ito, programming. All pages and icon. Ito. Pwede natin, ito mga ginawa ko lang to eh. Mga dot ISO, ganyan. Maganda. Okay. Ipapakita ko yung paano yan, ano, paano ginawa. Sige. Punta muna tayo rito sa Google. Ang gusto natin na Beam. Search lang natin Beam. Kayo, kung anong gusto na ninyo. Pero ako din magde-decide na. Okay, so ano bang maganda rito? Concrete beam na lang. Concrete beam. Ito maganda yata ito eh. So, sa structure point. So, kung dito na lang. Kung gagamit kayo ng photo, dapat may ano kayo. Then, open kayo. Of course, dapat may rights kayo. Punta kayo sa paint, i-open niyo then paste. Then, cut natin to, crop. Ito na. So, kailangan ko tanggalin yung background. So, punta lang kayo dito sa layers. Then, on ninyo to. And, ito, remove background. So, wala na yan. Save as ko yan. Save as. And, PNG. Okay. Pwede ko sa desktop na lang or saan ba yung ano natin? Dito na lang sa labas. So, programming. Dito. Okay. Beam na lang. Close ko yan. Then, balik ako rito. Type ko PNG to ISO eh. So, online lang. Then, openin nyo yan. Then, select file natin. Select file and punta ko ulit dito sa kung saan sinave ko. Asa na yan? Beam. Programming. Ito. Beam. Open ko yan. And convert. Of course, convert ko yan. Ayan, tapos na din. Download na natin yan. Then, punta tayo rito. Cut natin yan. And, sige. Dito sa ano natin, programming. Where's the programming? Ito. Beam icon na siya. Then, balik tayo rito. I-browse lang natin yon. Saan na yan? Ito. Balik ako rito. I-browse ko. And beam. So, nandiyan na. Balik ako rito ulit. Dito sa left side, sa right side, right click, rebuild. And punta ulit tayo doon, right click, sa folder, bin, debug, see. Copy ko na lang yan, kahit saan ninyong gusto. So, depende sa inyo guys. Ito. Meron ka ng portable application. So, copy and paste lang to. Magra-run na yan. So, close ko na to. Okay. Then, View-la. Meron na tayong calculator. Pwede kayo gumawa ng ganito. Pero,
i-check na lang niyo sa prompt kasi dapat yung magdedepende pa rin yan eh. Ginamit kasi niya is 200,000 which is for the steel ito. For the steel. So, pang steel to. Siguro ginamit to pang steel na ChatGPT. Pero kung kayo guys, para sa concrete, nag-iiba ito eh. Sa concrete kasi, as per ECI, it should be 4,700 times the FRMC. Let's say 35. So, ibig sabihin, dun sa input data ninyo, kailangan ninyo mag-provide pa ng text box para sa FRMC. Correct? And ano pa ba? And para sa I din. So, it's either E or I yung i-input ninyo or yung FRMC plus yung size ng section ng beam ninyo kapag konkreto siya. Okay, kasi dapat sa deflection, i-define nyo yung E tapos yung I. Yan. Okay? Yun lang guys. Thank you for watching and don't forget to follow and like this video. And don't forget to share if you want. Malaking tulong yan guys. See you next my tutorial guys. Bye-bye. God bless.